Alright, Alright. welcome again. Ayun na naman tayo. Dito na naman tayo sa may usapang pagkain. Alright. So in this episode, anong topic natin today, Prime? ECS, business model, tsaka yung hardest. Na business model. model. When it comes to food. Yes, correct. So, When it comes to food. So ano daw yung pinakamadaling way to start a food business? Ano ba yung pinakamahirap? Not even to start. Ano ba yung pinakamadaling business model na food? Ano ba yung pinakamahirap na business model na food? naku. So, Usapang sino mauuna? Yun, si Jeya. Yeah! Si Jeya. Shout out. Si Jeya. Shout out to the people in the back. Si Jeya. Ayan. So yun, total, ikaw naman una nagsasalita lagi. Ikaw talaga mauuna, Danny. Okay, so for me, easiest or hardest? Good news, bad news? Doon ka muna sa bad news. Bad news ba? Bad news. So, Para may good, di ba? so hardest. Oo. So what are the hardest? For me, pinakamahirap na business model. Ako coming from experience, yung full restaurant. Wow. Full restaurant, when you say full restaurant, that means people na talagang, I guess a good example is, basta may plato na ceramic tapos may bakal na spoon and fork sa tabi. Oo. Sit down, casual dining, ganon. Oo, napakahirap talaga nun, Dan. Bakit? Sa Alam tingin mo, mo bakit? Yung mga kutsara pa lang, di mo alam kung ano gagamitin mo. Kasi ang dami, di ba? May, ano to, ba't may kutsarita, may ganito, Oo. di ba? Yun palang, kumain palang mahirap. Well, for those of you who are not sure, ang basic rule daw doon is you start sa labas, paloob. Ganun pala. Kasi Pag hindi ako ka lamon marunong agad palabas Minsan pala. wala pa nga kutsara at budol. Ganun lang budol. Yeah, so ganun daw. So pag confused ka, from the outside going inside. Yun, tama ba ako doon? I think I'm right. Yeah. So why do you think it's hard as a business model? Oo nga naman. Bakit nga ba, Dan? For me, it's because it's all prestige. It's all yabang. Ako, to be honest, Paano yabang? Kasi nung nag-open ako ng first restaurant ko, nakapag-save ako ng konti from my food stall business. So yung na-save kong pera na yun, in-invest ko sa restaurant. So naging partner ako sa restaurant sa May Alabang. Oh, pangmayaman talaga yun. Mga Yeah. alabang mga friends niya, mga Alabangers. alabang girls. Pero yung ano ko doon, what I invested, because I wanted to learn from yung mga senior ko sa food business. So maliit lang yung in-invest ko, pero at least naging partner ako. Diba? Na marami ka natutunan dun correct. sa Kasama ko sa pag-operate mga ng board restaurant. meeting, 'di ba? Naririnig ko yung usapan. Correct. So parang absorb ako ng knowledge. Parang I treated the investment as tuition. Parang tuition fee ko na yun para matuto. Oo, yung iba kasi hindi na-appreciate yun yung part na yun eh. Yun. So pero ito yung biggest lesson na natutunan ko. Mas malaki kita ko sa food stall. Nung nakita ko yung kita nila and yung kita ko sa food stall ko, Parang ayaw mo na lang, no? parang bakit ganun? Parang doon ko na-realize na, wow, yes, mas malaki kita. Pero dahil sa babayaran mo, like yung kuryente. Yung OPEX mo, no? Correct. And mas marami kasi yung staff mo. Mas marami yung kuryente, mas malaki yung kuryente mo kasi ang dami mong ilaw, 'di ba? May aircon ka na ngayon na industrial na mga ganitong aircon. May maintenance pa. And then ano pa ba? Yung food cost mo medyo mas mataas kasi medyo mas social yung pagkain, 'di ba? So all of these things at the end of the day, yung kita mo, parang ito na lang natira. So parang mas mahirap siyang gawin, mas konti yung reward. Pero yung dating, kumbaga yung dating sa tao, wow, big time or Pero hindi nila alam, mababa lang yung gross margin doon. Correct. Pinaka-net margin ng buong revenue mo. So for me, if hindi mo dream yung magka-restaurant ka, wag mo na pangarapin pa. Oo, Diba? sobrang hirap. Kasi I feel like restaurant is for yung mga chef talaga. Yes, yung talagang pangmalakasan na ano pa lang, pag-setup pa lang ng, alam mo yung plates, alam na nila yung standard. Correct. And passion nila talaga yun. Correct. So, if ang usapan is gusto mong kumita na less headache, less sakit na ulo, baka better yung mga smaller businesses na food. Correct. Mababa pa yung puhunan nun. Yun. Ikaw, Sa akin, good news ka na ba? Bad news pa rin? pwede naman, sa good naman tayo. Okay, sige. So sa akin, yung good naman, yung pinaka-easiest siguro, yung sa akin yung mga drinks, beverages. So yun. Kasi
mataas kasi yung markup ng mga beverages talaga. Like anong percent? Madalas nun, 70% talaga. Ang Kita? Yes, more on Wow. kasi, to be honest, sorry guys sa mga ng drinks pero more on kasi dun tubig. Tubig actually. Yelo. Oo, Ganon. actually. Yung puhunan mo, yelo. So, 70% nung cost nun is profit talaga. And pinakamadali yun na gawin. Mabilis lang siya at hindi mo kailangan ng maraming tao. Kaya Okay. yun, kung ako, mag-start ka muna dun sa drinks kahit sa labas ng bahay niyo. So pwede mo anything drinks, gawin. anything. Oo, kahit anong drinks yun. Whether that be mga fruit, Yes, juices, shakes. lemonades, O, shakes, mga milk kahit anong teas. yun, milk teas, coffees, yan. Okay. Yan, pwede mong pasukin lahat ng klase ng drinks na mag-start ka from. Because it's low capital, high income. Yes, oo. Siguro range ko doon sa capital, around pwede na 5,000. Yeah, Wow. below. Kaya yun. And then malaking bawi kasi nga tubig ang Oo, puhunan. tubig lang talaga yung puhunan doon. Pwede ka lang maglabas sa bahay nyo ng table. Tapos Yun na yun. mag-mix ka na. Pwede na yun. Uso yun. Ako, nag-start ako sa ganun. Really? Oh. Oo, yung table lang, yung lalagyan mo lang. Parang lemonade stand. Oo, ganyan. Lalagyan mo lang ng mantel ba tawag dun sa Oo. table. Tapos okay na yun. Lalagay ka lang ng papel na ito yung mga flavored drinks mo. Pwede na. Diba? Okay. Ganun yung mga uso na business nung unang panahon eh. So yun yung easy. Sige, bigyan mo ako ng isang hard. Hard yung sa akin yung fast food talaga. Bakit? Eh, ikaw kasi fast food ang... Nasa fast foods, kasi yung business ko. Okay. So, unang-una, akala ng tao madali siya. So, kailangan talaga, first, syempre, yung puhunan doon, yung machine doon, napakamahal. Kaya nga, fast food kailangan mabilis, Okay. consistent. So, ang ininvestan mo is your gear, your equipment. Yes. Oo, para mas mabilis ko siyang malabas. Kumbaga, mabilis kong malabas yung mga pagkain within 5 minutes, nandun na yung pagkain, di ba? Actually. So, ganun yung style and yung workflow talaga nung mga staff mo doon sa paano ba yung bilis. Galawan. O galawan. Kumbaga, kailangan paggawa mo ng, katulad sa amin, yung sandwich namin, kailangan 5 minutes tapos ka na. Right. So, ganun kabilis yung pagkain namin. Process. Yes, yung process namin na yung ibang tao hindi talaga nag-invest dun sa part na yun. Actually, that reminds me of the movie The Founder. Yan, napanood ko yan. Yung Napakaganda yung yun. yung na brand. Ano kaya? Yung ganito. Pag pinapanood niyo kami sa video, yung ganitong brand. Yan. Yan. So, Ikaw na lang bahala. The Founder is the movie of how that started. Yes, And correct. kung napanood mo na ba yun, friend? Oo, favorite Di ko ba yung may palabas doon, nun. may part na nasa basketball court sila. Tapos sinulatan nila ng chalk yung... Yun, ganun. Tapos Kung saan pinapractice pupunta. nila yung system. Yes. Ayun yung sinasabi ko, workflow tawag doon. Kumbaga pagpasok ng order, saan mo unang pupunta? Step by step. Tapos may seconds yun, bawat punta mo. And if I'm not mistaken, may scene pa nga doon, yung sa palaman, kumbaga yung sa mustard, ketchup, and may parang, may ganun sila. Tapos nung Alam mo tinanong ba kung ni... ilang grams yun? Hindi. Oo, diba? 10 grams yun. Wow. Standard Yan. Standard 10 grams, guys. Isang click, 10 grams yun. Pero dun sa scene na yun, specify, tinanong yata nung isang character sa movie, where did you buy that? Tapos sabi niya, I didn't buy it, I made it. Correct. Customized. Oo, totoo So yun. talagang to the point na kung may kailangan, gawan ng equipment or gawan siya ng Totoo yun. way. Ako, ganun. Minsan, nagpapa-customize talaga ako sa Wow. ibang bansa para lang, especially ako kasi, syempre, nasa fast food style yung business ko. Yung mga degree na hindi yun basta-basta nabibili dito, pinapa-customize ko yun dun sa ibang Para mahuli mo siya. Yes, yung digital temperature nun. Ang sabi, hindi, add mo yan, additional mo yan, kailangan ilagay mo yan sa machine na yan. Gusto ko, may timer yan, may ganito yan, may ganito yan. Wow. So, ganun yung mga ginagawa ko na which is, syempre, yung iba, kung ano yung machine na ginamit, yun na yun yun. na lang. Oo. So, ako kasi, sa mga hindi alam, lahat ng machine na-adjust yun. Nako-customize yun. From heating, temperature, lahat. Timer, digital, lahat.
ng klase sa machine. Pwedeng dagdag. Yes. Parang custom talaga. Yes. Parang kotse pala yan. Yes, parang ganon. Talaga? Mag-add ka kung ano, yung mga feature May functionality. extra Yes. may extra bayad lang. Yes, yung mga functionality. And then, kung meron ka ding naisip na machine na nagmamanufacture din, pwede mong i-request na baka meron kayong machine na pwede magganto na within 5 seconds, tapos na yung price. And pag-isipan nila yon. Yes, pag-iisipan nila. Pero pinupush ko talaga yun minsan. Kasi hindi kailangan, ilang beses ko na yung ni-request Oo. Kaso ayaw pa dito Mahal Okay. So mahal siya. Interesting. Sample lang, bigyan ko kayo ng isang sample na machine. Kung familiar kayo sa, ano ba to? Sa cinema, madalas, yung store na yon. Sa cinema siya madalas. Sa popcorn? Mga popcorn. Okay. Pansin nyo may price doon. Ako kasi check ako sa system So, Okay. chinek ko, meron silang lutuan ng French fries na parang 3 minutes to 5 minutes. 3 to 8 minutes tapos na. Okay. Tapos hindi oily yung paligid. Dahil nakalagay siya, nakasara siya, para siyang rep. Nilagay lang yung price, tapos pagbukas, luto na. No. Tapos chinek ko kung magkano. Siyempre, ako, pinicturean ko talaga. Tingnan ko, sinum ko, anong brand yan? Pagkita ko, 150K, I cancel. Di ba? Yung mga ganon. Kaya minsan, yung fast food, napakamahal talaga. Kailangan mo kasi Because the magpunta sa equipment is kakaiba. machine. Yes, akalain mo, pagluto lang ng French fries, pwede ka naman magluto kahit normal, di ba? Actually. Pero yun, 8 minutes lang yung matutulong standard yung pagluto ng price. Yung crunchiness, Right. minutes, yung dami. So yung binili mo, 150K. yung system talaga. Yes, system talaga. Yung bilis, Yes. yung convenience. Mm. Actually, ako yung fast food experience ko when I tried my first fast food restaurant na healthy na fast food. So actually now that I think of it, nag-invest din ako sa kakaibang equipment. Diba? Oo. Pero gusto ko yung machine mo na yun yung Share mo water sa fryer, kanila. yung water fryer. Oo, tindi nun. So, merong Korean yata yung brand na yon. Tapos, import ko pa siya. Basically, 30% oil lang siya. The rest water. 70% water. So, if fry mo yung fries in the water. Well, in the oil mo siya fina-fry. Pero, yung ano niya, yung parang technology niya, yung trans fats and yung bad elements dun sa... Cholesterol niya. Yes. Tinatanggal niya. Lupit, Pumupunta dun sa water level. Kasi mabigat pala yon yung mga ganong bagay. Tsaka So, cancerous nafi-filter yun siya. Oh. So, pag angat mo, syempre healthy oil din dapat. Ako gamit ko coconut oil. diba? So, pag angat mo, talagang crispy pa rin siya kahit na hindi pure oil yung ginamit mo. Tapos more on 70% tubig pa, diba? Correct. Grabe yun. So, Pakamahal yun. Nasa magkano yung ganun, Dan? around 65, 70 grand for that. Pero Kalain that's the mo, smallest size lang Grabe, no? Yeah. Imagine Pero mo. it was worth it kasi if matagalan, yun Kasi ano ba to? Bahay lang ba to? Correct. Hindi naman to bahay lang. We're talking about customer every day. Yes. Industrial, kumbaga. So, in the long run, yung natipid mo sa oil na bibili, nabibili ka ulit ng oil every time, laki na, nabawi mo na si 60K. Correct. Diba? Speaking Tsaka, of... isa din dun, Dan, yung pag mga industrial din kasi. Mm, Naniniwala kasi ako dapat bumalik yung ROI mo, ayos pa rin yung machine mo. correct. So, So, ganun actually, yung yung mindset. machine na yun, buhay pa. See? So, yun. Kaya mahal talaga magtayo ng fast food talaga. Correct. So speaking of, since nandun na rin tayo sa parang French fries, 'di ba? For me, ang easy model is yung isang inventory lang. Maganda So, yun. kuwari, Maganda potatoes lang. Like, ano? Munain yung Yung brand, Kaya naman diba? Yun naman yung sikat na potatoes lang, diba? Correct. Na Oo. pinapowdered yung Anong kulay flavoring. yun? Marami kasi iba-ibang kulay na sila ngayon Basta yung yun. they are easy to start up because pag tinignan mo inventory, isa lang. Siguro yung nadagdag lang yung powdered yung flavor flavoring. powder. Pero essentially, it's just potatoes. So, wala kang masyadong iniisip. Isa lang yung maintenance na inisip mo. Isa lang yung consider mong spoilage. Kung paano mo siya iso-store, iisa lang din. Di tulad ng kapag marami yung menu mo, etong meat is iba yung temperature dito sa bread, is iba yung temperature sa... So, ang dami mong factors bigla. Diba? Or if it's not a single, kumbaga kung hindi man single yung inventory mo, sabi natin kahit 4 lang siya, pero yung inventory na gagamit mo sa isa-isa,
sa isa't isa. Correct. Oo. 'Di ba? So Kung maraming purpose use. siya. Oo. So yun yung kailangan isipin nyo rin. Like for example, yung cheese mo ba, pwede lang ba siya sa sandwich mo or pwede mo rin siya gamitin sa pizza mo? Correct. Or pwede mo, you know what I mean? So maraming Kumbaga, use. multi-purpose yung yung ingredients. Correct. So the less the inventory, the easier it will be for you. Tsaka convenient pa yun. Ang bilis bilhin yun kahit dyan. Pwede Correct. ka makabili, di ba? So yun. Kumbaga pag, naubos na, punta ka lang dun sa malapit na supermarket, meron na kaagad. Di ba? Ang bilis pang bumili. So yun. So recap tayo. Ang easy sabi mo is drinks. Oo, drinks sa akin. For me, it's single inventory. Yes, correct. Ang hard sabi mo is fast food. Which fast I food. agree. Diba? Kasi nga sa system and equipment. Mm, For me, ang hard, may sinabi na ba akong hard? meron. Sit-down Kanina, restaurants. sit-down restaurant. Oh. So ikaw, anong gusto mong kunin? One more hard or one more easy? Siguro yung hard na lang. Doon na tayo sa mga hard. What's the last hard na bibigay as an example? Yung na lang. Actually, sa'yo to eh. Oh. Pero gusto ko tong itapik eh. Pero Okay. dadagan mo Sige. yung food truck. Food truck. Oh yeah, that's Kasi mine nga. yung Oh. sa part lang ng mga documentation. Correct. Actually, that's it. That's actually yun na yun. Oo, yun talaga, mahirap doon. Yung Oo. documentation kasi hindi ina-allow yung... Siyempre, food truck ka eh, paiba-iba ka ng location. Mm-mm. Hindi pwedeng basta-basta kang tatayo ka dyan. Correct. Pwede ka magbenta kasi iba-ibang government yan, iba-ibang Yes. permits, iba-ibang tax ang dapat mong bayaran. So, Right. ang hassle ng papel. Yung kala kasi ng tao, bili lang ako ng truck, convert ko lang yan into the restaurant concept na pinaplano ko. Correct. Kahit saan pwede na ako magbenta. Correct. Hindi pala ganun yun. Tsaka akala nila mura. That's another thing. Actually, pwede namang maging mura. Yung truck lang. Oo. Pero pag kinostomize mo na yan, Iba na. mamahal din. And if you want yung legit na food truck, kasi may parang kinonvert mo lang na, let's say L300 ginawa mong, pwede naman. Pero pag gusto mo yung brand legit, new. yung legit na food truck talaga, Correct. nasa 2.52 million pala yung ganun. Oo. Nakagulat. Kung ikaw pa nga gagawa, let's say, mga punan mo talaga, kaya ng 1M. Oo. Pag Depende sa customized, laki. oo. Pero more or less, 500 na siguro yung pinakamura nun. Sagad. Pero maliit lang yung 500. Correct. Nun. Tapos, ang mahal kasi dun yung full kitchen Mhm. setup. Kasi more on stainless, hindi mo lang pwedeng lagyan ng bato yun, mabigat. Yes. Hindi mo rin pwedeng lagyan ng kahoy, mababasa. Yes. So, kailangan stainless talaga and may food grade na tinatawag na standard Right. na Although may nabibili sa China ngayon na parang food truck na mura na. mura, pero yung shipping mo dito, pambira yung tax mo pa, importation mo. Babawian ka Oo, doon. wala din, ganun din. And the thing is, yun na nga, gumastos ka na napaka-bongga doon sa truck. Then, when it's time to roll out, nalaman mo, ang dami palang permits. Correct, oo, ang sakit sa ulo niyan. So, yun. We're not trying to discourage you from trying. We're just saying na sinubukan na rin namin. Correct. And Oo, hindi pala siya ganun kadali. Lalo na sa Philippines, per city, may sariling rule. Correct. Na maring nakuha mo yung permit dito city na to pero hanggang dyan ka lang. Di tulad sa, I don't know how it is in the States, pero parang the food truck can go anywhere eh. Dito lang talaga mahirap kasi sa Pilipinas Medyo talaga. strict. Oo. Tapos may mga society pa yan, may mga org pa yung food truck na parang kailangan maging member ka doon para kasama mo yung ibang food Organization. truck, di ba? Correct. Tapos pa-park kayo sa, kumbaga lahat kayo may permit, all of these things. Kung magpo-food truck ka, dapat yung isang location ka lang. Mm-mm. Hindi na yun. Pero yung food, kasi kaya nga mo sinabing food truck, gumagalaw eh. Correct. Ang ngayon, ang food truck, hindi na gumagalaw, nandun sa isang place eh. So Kaya nag-food truck ka pa. Kaya nga, yun na yung concept ngayon ng food truck. Mm-mm. So Hindi yun. siya gumagalaw na truck. Correct. Stable truck pala tawag doon. Yeah, nagkaroon lang siya ng look na truck. Basta. Pero hindi talaga siya magalaw. Kumbaga yung ine-explain namin, yung legit talaga na food truck na business. Na, kunwari, yung owner magpo-post, nandito ako ngayon. Tapos dadagsain siya. Correct. Yun yung sinasabi. Like the movie The Chef, napanood mo yun? Yung The Chef. Parang narinig ko na siya. Tagal na nun eh. Oh. Parang, Pero yung business niya is bata pa kasi ako dan. Ay, lumalabas yung edad. Cubano sandwiches yung business ng chef dun sa movie. Tapos, ang nangyari, parang ano siya, chef siya na ano. So, ito, dami niyo ng recommendation. The founder, chef. If you wanna get into food business, maganda ma-inspire mo muna sarili mo, diba? So, for the chef, parang chef siya
Tapos dun sa kitchen kung saan siya nagwo-work, hindi niya magawa yung gusto niya. So parang nag-quit siya, something like that. And then, yung friend niya, binigyan siya ng food truck. So sabi niya, so thank you. Pero pagdating sa kanya ang food truck, like bulok na yung Sira truck. ako, baga may mga ras na. So ginawa niya ng paraan, tapos yun nangyari, nag-sell siya ng sandwiches, tapos ganun nga, kuwari, nandito ako, magti-tweet siya. Correct. Tapos dadagsain siya. Kasi nga kilala siya na chef. Ganun sana, Dito no? lang kasi sa Pilipinas, ewan ko ba? Yeah, it's different. Baka naman. But yeah, so yun. So if you're trying to get into the food truck business, these are some of the things you might not have thought of. Correct. So we save you from the headache. We save you time na rin. Baga pinaplano mo pa lang, ito na yung mga possible. Kung hindi ka ready na gawin yung mga bagay na yun, wag na lang. So Doon ka na lang sa ECS. sige, let's end with one more easy. So ano for nga ba me, yung mga non-perishable. So ano nga ba yun? When I say non-perishable, spell non-perishable. Ay. ikaw na, basta nag-uumpisa sa PE, ikaw na bahala ka sa kasunod. Yung mga hindi madaling mapanis. Kasi dalawa lang naman yung kalaban mo. In the food business, it's either rent Correct. or spoilage. Correct. Diba? Rent or spoilage, yung biggest enemy. Correct. So if wala ka namang rent or okay ka naman sa rent mo, yung spoilage, pag na-control mo yun, malaking ginhawa din. Oo, malaking tulong din yun eh. Kasi ang pagkain, yun yung hindi na-realize na maraming tao, ang pagkain napapanis. Correct. Diba? Kala nila immortal. Hindi. Pag hindi mo yan sinor ng maayos, mapanis yan. Correct. Ubus pera mo. Diba? Which is, if you're talking about non-perishable, we're talking about yung mga gina jar, like jam, O yung mga ready to drink. or pate, or mga powdered, ganito, ganyan. So, that's something easy to get into. Kasi kahit magkamali ka, hindi siya question na mabebenta mo ba? Kasi mabebenta mo naman, matagal naman siya mapanis eh. Yung question lang is, gaano ka dalas yung paggawa mo ulit. Correct. Diba? Kumbaga yung re-inventory mo. Correct. So, mas Kailangan easier. yung titingnan mo maigi din. Mamaya nag-overstock ka na pala. Ayun. Nasiraan ka. Ay doon, masisiraan ka kahit nasabihin nating matagal yung expiry nun. Although marami, like, I guess kaya maraming nagkaroon ng chili paste, yung garlic chili. Oo, sumikat yung grabe yung sikat nun ha. Kasi hindi nga mabilis mapanis. Correct. Oo. So, yun. Pwede mo gamitin kahit saan-saan yung mga mahilig sa spicy talaga. That's right. Oo. Lalo na yung mga talagang yung china-challenge nila kung gaano kaanghang yung kaya nila. Pang malakasan. Yung iba kinakain na kasi yung buto eh. I think natural din kasi yung preservative ng spice. Parang may pagkain, may oil pa, 'di ba? So talagang naka-preserve siya. Without yung packaging, isang cost din yun. Airtight. So stuff like that. Yan. So if consider gusto mo into food, baka better dun ka mag-start. At least sure ka yung nilabas mong pera, matagal bago mapanis, yung chance na mabenta mo siya bago siya mapanis mas mataas. Correct. Oo, pwede sila dun mag-start. Tsaka mura dun ha. As in yun, pwede kang... Pero nagmahal na rin yung sili Oo, minsan yun, i-timing nyo lang na mura, syempre. Oo. Pero para sa akin, estimate ko dun, kaya yun ng 2K. Yan, 2K. Tapos marami ka ng stock, tapos bazar-bazar ka na lang, di ba? Tapos, ibenta mo sa marketplace. Or mag-consign ka. Yes. Pwede yun. Like, benta mo to, bigyan kita ng profit dito na ganito, 20% sa'yo pag ikaw nakabenta. Just let me display my jam there or something like that. Yan, malaking tulong yun. So yun. So I think if you're thinking ano ba yung easiest way, ano ba yung ways na hard na let's avoid. We're not saying these are the wrong ways. We're saying they're hard. So actually, kung business mo na to, nakikinig ka, business mo is restaurant or business mo is ano ba yung mga sinabi nating hard? Fast food. Like, food ikaw mismo, fast food ka or may food truck ka. Kung nakikinig ka, ito yung mga business nyo. Baka may mga mali kaming sinabi. Email nyo kami, comment na. Willing naman kaming, student rin naman kami. Hindi naman kami yung expert talaga dito. We're just in the industry. Yes. And then diba? Share lang kung ano yung meron na-experience kami. Para lang dun sa mga makatulong. nag-start up. Correct. So yung sinasabi ko is basically, if nandun ka sa hard na industry, saludo kami sa'yo. Oo, grabe. Kasi Salute ako sa mga yan. Hindi nga siya madali. Oo, grabe. Diba? Yan. And if you wanna get started, baka wag muna kayo dun. Start muna kayo sa what we said, yung mga easy which is non-perishable, Drinks. drinks, or isang inventory or konti lang inventory.
Yun. Yun, ayos. So I hope that helped and hopefully we inspired you again. This is What's Hatching. See you next time. Bye. So if you've made it this far into the episode and you like what you're listening to, please do make sure to Like, share, and subscribe. on all our social media platforms. That's What's Hatching POD. See you.